Magandang umaga, nagbabalik ang PTV News Break. Idinidiin ni SPO3 Ricky Santa Isabel ang kanyang boss na si Colonel Rafael Dumlao bilang di umano'y mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyante na si Ji Ik-ju. Katunayan, pumunta umano si Dumlao sa bahay ni Santa Isabel sa Cubao kasama ang isang Colonel Makapagal na parehong tiga PNP Anti-Kidnapping Group. Ito ay para raw kausapin ang asawa ni Santa Isabel na si Jinky ng personal. Samantala, isang audio recording naman umano ayon kay Jinky Santa Isabel ang magpapatunay na hindi kabilang sa kidnappers ang kanyang asawa. Sa nasabing audio recording, mismong sa bibig daw ni Dumlao nang galing na hindi kasali sa pagdukot sa Koreano ang pulis na si Santa Isabel. At yan ang mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Manatiling updated gamit ang aming social media sites. I-like lang ang aming PTV Facebook page o i-follow kami sa Twitter @PTVPH. Ako po si Lala Babilonia. Magandang umaga. Pinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang agarang pagresolba sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Korean national na si Ji Ik-ju. Ayon kay Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, pinatitiyak ng Pangulo na hindi na maulit ang nasabing insidente ng pagpaslang na nangyari pa mismo sa loob ng Campo Crame. Samantala, siniguro naman ni Panelo na hindi magiging hadlang ang kawalan ng bangkay ng biktima para mapanagot ang mga pulis na sangkot sa krimen. Narito ang report ni Rocky Ignacio. Ipinagutos si Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine National Police ang agarang paglutang sa kaso ng kidnap for ransom sa Korean businessman noong pang Oktubre ng nakaraang taon. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, pinatitiyak ng Pangulo na hindi na maulit ang insidente na batay sa testimonya ng iba pang akusado na mismong sa Camp Crame pa naganap ang pagpatay. Again, the assurance will always be that the government will be very strict on the enforcement of the law. That will be always the guarantee. So that those who will violate it will know beforehand that they're going to risk themselves either being killed, jailed, or die in an electric chair or whatever death penalty imposed by law. Tiniyak naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na makikipag-ugnayan ng pulisya sa iba't ibang krematorium at punerarya para maresolba ang iba pang kaso ng kidnap for ransom maliban sa Koreanong negosyante. Batay pa rin sa report na ipakremate na umano ang bangkay ng biktimang Koreano. I think meron namang batas yun sila sinusunod sa pagkuha ng permit at saka yung mga visitorial powers ng LGU. Meron silang mga visitorial powers na pwede lang inspeksyonin yung mga crematorium kung sino yung pinagkikremate dyan. Baka mga body of the crime na yung pinagkikremate nila that would lead to the non-solution of the crime. Aminado si De La Rosa na katulad niya dismayado rin si Pangulong Duterte sa insidente. Kabilang sa umano'y sangkot ay sina PO3 Ricky Santa Isabel, SPO4 Roy Villegas at isa umanong tinawag na Sir Dumlao. Very angry. Very angry, very offended. And kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa kinalagyan ko, sa hiya. Sa hiya. And it happened sa loob ng Camp Crame. If I have my way, papatayin ko kayo mga pulis kayo na mga kidnapper. If I have my way. But I cannot do it because that's illegal. Pero ako, bilang isang Pilipino, bilang isang chief ng PNP, gusto kong patayin yung mga pulis na yan, mga sindikato na yan. Samantala, bagamat walang body of evidence sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Koreano, iginit ni Panelo na hindi ito hadlang para makaligtas sa kaso ang mga pulis na sangkot sa krimen. No, but there is one policeman, diba, who executed an affidavit detailing what happened. That's enough to prove the case against the suspects. Nasa custody na ngayon ng PNP si SPO3 Ricky Isabel, isa sa mga akusado sa pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Ji Ik-ju. Kasabay nito ay na-joke ng Korean Embassy ang pamahalaan na ayusin ang investigasyon sa kaso. Siniguro naman ng Malacanang na hindi kukonsintihin ni Pangulong Duterte ang mga pasaway na pulis. Umaaksyon live si Jeff Caparas mula sa Campo Crame. Jeff?
Bok, Marga, Lia, alas 3:30 kanina nang umalis dito sa Campo Crame ang mga kawani ng anti-kidnapping group patungong NBI yan para sunduin si SPO3 Ricky Santa Isabel. Ito'y matapos na lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Mga alas 6:30 naman nang umalis ang grupo sa NBI, lula na nila si SPO3 Santa Isabel at pagdating nga dito sa Campo Crame sa anti-kidnapping group siya, idiniretso. Tumagal ng 3 oras daw bago nailabas ng NBI si Santa Isabel dahil ayon sa AKG ay may mga confessions raw ito. Suot ang bulletproof vest at napapaligiran ng mga bantay, ibiniyahe na mula National Bureau of Investigation si SPO3 Ricky Santa Isabel. Sa anti-kidnapping group mismo, ililipat ang kustodiya niya mula sa NBI. Inulit ni Bato ang pahayag na hindi niya papayagang maging state witness si Santa Isabel. Hindi po daw nila balak na gawing state witness. Wala silang sinasabi na gawing state witness si Santa Isabel. Bukod sa tinitingnan ng Pampanga PNP kung kasabwat ang bagong katulong ng biktimang si G.H. Chu, siniguro ng PNP chief makakasuhan ang binabanggit ng isang testigo na Attorney Dumlao. Kasama yan. Kasama yan ang magkakasuhan yan. Before pinatay yung biktima, yung Koreano, nag-uusap si Dumlao at saka si Santa Isabel. Nag-uusap sila dyan while nasa loob ng sasakyan yung Koreano na nakapusas. So, malaki ang partisipasyon dito ni Colonel Dumlao, abogado pa naman. Sa pahayag ng Embahada ng South Korea dito sa Maynila, labis daw nilang ikinagulat ang karumal-dumal na krimen sa kanilang kababayan, lalo na at mga pulis pa mismo ang gumawa nito. At pinapalabas sa ito'y isang opisyal at legal na trabaho. Kinokondena raw nila ang pangyayaring ito at umaasang maging imbestigang mabuti ang mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas para makasuhan ang may sala. Sana raw ay hindi ito maulit dahil nag-aalala sila sa kaligtasan at seguridad ng Korean community sa bansa na nasa 90,000 na. Iginiit naman ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na hindi ito tolerate o kukonsintihin ng Pangulo ang anumang pang-aabuso na ginagawa ng mga pulis. Ang mga pulis kalawags umano ay lilitisin at pananagutin sa ilalim ng batas. Tiniyak niya rin sa publiko na gagawin ng gobyerno ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Bagay na kinumpirma ni Bato de la Rosa. At galit na galit siya. Galit na galit siya. Alam niyo kung magalit yan, anong sasabihin niya. Galit na galit siya sa... May orders ba siya, sir? What was his directive to you, sir? Amin na lang yun. Hindi ko pwede sabihin. Hindi ko na pwede sabihin sa inyo kung anong order niya. Basta... He was bad. He was really bad. Hindi ko na ma-describe. Hindi ko na masabi. Basta galit siya. At dahil kaarawan niya, may birthday wish ang PNP chief. Birthday wish ko. Sana wala na mangyaring ganun pa. At sana magbago na yung mga masasamang pulis, mga sindikatong pulis. Bok, Marga, Lia, alam mo, gwardyado nga at naka-bulletproof pa at helmet si PO3 o si SPO3 Ricky Santa Isabel nang bumaba siya sa kulay puting van pagdating kanina dito sa opisina ng anti-kidnapping group. Dito yan sa loob ng Campo Crame. At alam mo, Bok, Marga, Lia, agad siyang sumailalim sa booking procedure at nahaharap ngayon sa kasong kidnap for ransom with homicide. Bok, Marga, Lia. Bok, meron bang mga nababanggit na mga matataas opisyal at mga dating opisyal na iniuugnay doon sa grupo ni Santa Isabel? Sino-sino mga to at isasama ba sila sa investigasyon? Bok, yung mga opisyal ay yung kasalukuyang opisyal ay si Police Superintendent Rafael Dumlao, ang sinasabing team leader ni Santa Isabel at 2 pang pulis sa AIDG yan. At yung dating opisyal naman, Bok, ayon sa PNP ay isa ito sa 5 narco generals na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte, pero di pa kinukumpirma sa atin ng AIDG o kahit ni General de la Rosa kung sino ito. Si Police Superintendent Dumlao, Bok, ay iniimbestigahan na siya dahil naka-restrictive custody na ito sa isang opisina dito sa Campo Crame at sa pagkakaalam nga natin ay kasama siya sa may warrant of arrest. Bok. Bok, si Superintendent Dumlao is the team leader of Santa Isabel doon sa AIDG team niya, di ba? Tama yun, Bok. Yung sinasabing team leader ni Santa Isabel at nung 2 pulis pa, particularly si SPO4 Roy Villegas at isang PO2 Baldovino. Alam mo, Bok, pinag-aaralan din nga ngayon ng AIDG kung talaga bang
sinadya o pinagplanuhan talaga yung pagkawala ng Korean national na si Ji Ik-ju. Dahil nung October 18 na ito, Bok, kung matatandaan natin, ang buong liderato ng AIDG ay nasa Abu Dhabi para sa extradition case ni Kerwin Espinosa. Bok. Anyway, kaya ako natanong yun kasi I want to ask you kung meron bang indikasyon na i-overhaul o revamp ang AIDG ng liderato ng PNP, considering na mga sinasangkot dito sa murder ng Koreano, mga frontliners ng laban ng gobyerno kontra droga, at yung murder nangyari pa mismo sa loob ng Campo Crame. Tama ka dyan, Bok, no? Pero sa kabila nito ay wala pa naman tayo nakikitang ganitong indikasyon. Pero patuloy naman yung kanilang internal cleansing sa kanilang hanay. According nga dito kay Police Senior Superintendent Albert Ferro ng AIDG, ay several months ago, Bok, ay nagkaroon sila ng extensive character audit ng mga pulis nila at inaalam ang mga linkages sa iba't ibang opisyal ng mga ito. At yung mga involved nga ay sumasailalim na ngayon sa investigasyon at yung iba ay nasa restrictive custody na. Bok. Maraming salamat, Jeff Caparas.